Ayan, so recording in progress and welcome. Right now we have 346 participants. And welcome po sa ating Open New Dealers Orientation by Coach Maricris Maisa, dating butcher, 11 years po sa SM, naniwala kay One Opti, inaral, nagtiis, lumuha, napagod, nagutom. Pero lahat po yan baliwala dahil sa simpleng may pangarap na magbago ang buhay. So siya na po magtutuloy ng kwento, no? Siya i-introduce ko na po sa inyo ang ating pong isa sa mga leaders at haligi ni One Opti. No? Isa po sa mga hinahangaan at iniidolo rather. Multiple car achiever, multiple house and lot achiever, multiple travel, local and abroad achiever, our Ambassador Circle awardee, our current overall top 1, and of course, the upcoming Hall of Famer for 2021. Palakpakan po natin Coach Maricris Maisa. Coach Maricris, the floor is yours. Ayan. Opti morning po sa lahat ng opinions. Gusto ko muna magpasalamat. Salamat po sa palakpak. Yung palakpak po dapat kay Coach Hans eh. Pwede ba natin palakpakan din ang ating TD Hans, Training Director, beloved Coach Hans. Grabe. Ayun, naririnig naman siguro ako, no? Kasi hindi ako naka-laptop. Cellphone lang gamit ko ngayon. Paano ba? Thank you kay Sir Abner sa prayer po. And then, ingat yung pong mga nasa biyahe, mag-ingat, mapauwi. Ayun, thank you so much, Coach Hans, sa tiwala ulit. At grabe po, sa training natin ngayon, siguro naman, pwede ninyong narinig na or pwedeng ulitin ulit. Ano? So my name is Maricris Maisa, ang province ko po, Marinduque. Okay? So shout out din muna sa mga nakikinig, sa 370 participants. At madadagdagan pa kasi yung iba mga latecomers talaga yan. Especially, sa mga nakikinig from Team Dragons, Team Knights, especially sa Team Spartans, Team Bless, yan po ang ating mga haligi ng mother team. Ano po? Sa ating mahal na chairman, yon, kumusta din po? Ingat po kayo dyan. See you soon. And then po sa pamilya mo, sa ating mahal na BP, ayun po. Sa pinunong Team Dragons, grabe, napaka hands-on ni Coach Hans. Grabe po ang aga. Gulat ako kanina. Ang aga ng ano. Ayun, kay Sir Gab sa ating marketing director, and then sa Pinunong Knights, ayun, sa Team Knights, thank you sa lahat po nandito ngayon. Sa lahat ng sub-team na binanggit ni Coach Hans, hindi man po nabanggit lahat, pero thank you sa lahat po sa inyo. Ano po? Ayun, hindi na po ako magpapakilala masyado, kasi masyado nyo na akong kilala. Kilala na ako ng iba pero sa hindi pa. Ako po ay dating nagtatrabaho sa SM, no? Background ko, yun, butcher nga, sabi ni Coach Hans. Nag-opti dahil po sa isa sa mga kaibigan, no? Dati ko pong kasamahan sa trabaho, ang ating, grabe po, ang pinagkakatiwalaan din ng ating kumpanya, ang aking Derek Upline. Thank you so much kay Upline Lestarillas at sa kanyang pamilya, no? Sa aking team, Team Extreme, thank you so much. Sa Infinity, Spartan Top Uplines, lahat po, no? Marketing team, thank you so much. Ako po ay grabe, nasisihan ako parati kapag binibigyan ako ng pagkakataon na makapag-train. Kumbaga, based on my experience naman, hindi naman po ako talaga networker, no? Ito po ay aking new company, new blood sa ganitong industriya. Pero hindi naman po ako, kumbaga, naging basihan ko na lang din talaga, nagpabugbog ako sa training. So isa po sa hinangaan ko talaga, sabi nga ni Coach Hans, from day one, naalala ko lang, no? May pagkakataon na dalawa lang kami ni Coach Hans. Minsan tatanungin niya ako, may kasama ka ba, Chris? May 380 train ba tayo ngayon? Sabi ko, sir, parang ako pa lang, no? Nung kami po nag-start sa Mayon. Pero alam niyo po yun, nakakahiya kasi imagine niyo po, ang kaharap ko ay batikang networker, tapos grabe po yung level niya noon, tapos
yung hanggang sa unti-unti nakilala ang isa't isa, no? Hindi naman kasi mahalaga kung ano yung background natin. Ang mahalaga kasi is yung relationship na na-build mula noon hanggang ngayon. Ano po, si Coach Sans po ay isa sa mga talagang pillars of the pillars. Sa kanya po ako natuto, kay Coach Gab, kasi siya po ang ating training director. Ano po, nakakatuwa siya mag-train, hindi ka maboboring, no? At masaya siya mag-training. Nakakamiss, yun nga, totoo, nakakamiss ang offline training. So since tayo ay nasa pandemic, malaking tulong po ang Zoom training. Imagine nyo po, kung tayo ay 400 or mabot ng 500 sa head office, malamang hindi tayo kakasya, medyo masikip. Pero sa Zoom, kahit pa paano na-accommodate natin lahat. Hindi man tayo nagkikita. Kaya yung mga nakatago yung camera. Huwag kayong magtago yung mukha ninyo dapat yan naka-expose, no? Nakikita ng inyong mga uplines. Kasi may mga training na opo, gusto niyo makita yung yung magiging slide ko, i-click niyo lang po yung pangalawang button diyan. Kung naman gusto niyo makita yung nagsasalita, doon po sa unang button. Tapos ayun, ang sa akin lang pagka nagte-training tayo, dapat be serious din po kayo. At gagawin niyo siya by heart. So yan po yung isa sa mga sikreto kung bakit may ganito tayong mga Zoom training. Ayun po, sa mga hindi pa po gaanong nakikita yung mga background namin, siguro makikita nyo lang po sa mga successful story. Pwede nyo lang po kami i-search sa YouTube. Yan po, meron po niyan. Medyo mabilis lang naman ako mag-train, katulad ng dati. Hindi ako masyadong matagal mag-training. Siguro mga 45 minutes lang, no? And 3 hours. Kumain. Pwedeng kumain, mag-take down notes, no? Mag-take down notes. Sa mga nasa province, Luzon, Visayas, Mindanao na nasa hataw ngayon, grabe po. Shout out sa General Santos City, yung bagong soft opening ng ating mega center, sa Garde family, grabe po. Congratulations, grabe nagsimula lang kayo dati sa mga testimony. Ngayon, grabe po. And then, lahat ng mega center, no? Lahat ng mobile stockists, lahat ng Optimians, thank you. And then, ano pa ba? Gusto ko kasing, bago tayo mag-start, dapat relax lang, no? Relax lang, and then, parang pinapasok mo sa isip mo, then sa puso mo yung mga natututunan. Magkaiba po kasi ang training sa Zoom. Minsan may technical problem, at minsan naman ay talagang may maingay na background. And then, yun lang, parang titingnan din natin yung ating mga background. Then yung sa offline naman, malaki din ang pagkakaiba kasi natatouch. So mas maganda kasi yung natatouch natin yung isa't isa. So yun po. Yun, pagtiyagaan na lang natin kahit pa paano si Coach Hans, grabe po. Wala na kayong hanapin pa, no? Wala na kayong hanapin pa ng mga training. Nasa YouTube, nasa One of the Dynasty, lahat po naka-record na. Pero yung iba kasi, umaasa na lang din sa record. Nagre-record naman si Coach Hans, doon na lang ako manood. Alam niyo po, mas masarap yung nanonood ka pa rin ng live. Kumaga, nag-take down notes ka, then nakikita mo yung mga team mo kung umaattend. Okay po? So, are you ready, beloved Optimians? Magbibigay lang naman po ako sa inyo ng mga, paano ba nagsimula si ako? Paano ba ako nagsimula, no? Ito ay sariling ko lang naman, inputs, and then mga natutunan ko lang din sa aking mga uplines and sa aking mga coaches, sa ating mga mahal na training director, ayan po. At ako po ay sobrang natutuwa doon. Siguro mag-share screen po ako, no? Ito lang ha, punta lang ako sa share screen. Coach Hans, mag-share screen ako. Ayaw. Go lang, Chris. Ay, wait lang. Ayaw pong tanggapin. Hanapin ko po. May Lazada.
Okay. So nakikita na po, Coach? Naririnig po ba ako na malinaw po ba yung aking sounds? Naririnig ka namin pero walang naka-flash na ibang screen. Oo. Naka-share screen na po ako, Coach. May nakikita po kayo, Coach Hans? Pwede po kayong kung may nakikita po kayo, comment box. Sa comment po, kung may nakikita. Wala pa, Chris, wala pa. May sounds, yung sounds mo malinaw. Pero yung sinishare mo, walang pumapasok. Okay. Okay lang yan. Take your time. Ganun talaga pag tayo ay nasa live. Wait lang, Coach, ha. Sige lang. Go ahead lang. Ito na yung natin, talagang sakit na. Pag nasa Zoom. Oh, ayaw. Wait lang po, standby lang. At ang aking share screen ay nawawala. Okay lang. Ano mo lang, mag-shoutout muna ako habang inaayos mo, no? So tingnan natin kung sino yung mga hindi natin na, ayan, nag-share na siya. Ay. Kanina kumagat siya, nag-share din nawala. Ay, meron po. Oh, kumagat tapos nawala. May pumapasok Lazada. Aware. Parang kagabi lang. Ayan. Coach, meron? Meron po. Wala pa. Parang kagabi lang nung inassist ko rin si Dexter at meron dito si sa akin. Ma'am Gemma, ganyan-ganyan din eh. Hindi pumapasok nung simula eh. Error. Ba't ganun error? Tapos sumasabay pa yung aso ko, ano? Shout out muna tayo, no? So ayan, shout out po kay Junmar Deloso from Agusan del Norte. Ayan, mga masisipag nating members sa Agusan, no? And shout out din po sa batch 32 o 32-33. Ayan, so take your time lang, Coach Marie Chris. Habang ako kayo mag-shoutout muna, no? By mga kasama natin sa Hong Kong. Hello. And also, tama, Ma'am Gemma, 30 minutes muna kami nag-practice kagabi. And also from Team Epic Cougars. And shoutout po sa Mega Center La Union. Hello po. Hello rin, Ma'am Sally. Good morning and good morning and welcome po sa Team Mapalad. And also shout out po from Team Innovators, Bonifacio City. And Batch 20, Sambales, Team Epic. And hello po, Ma'am, Ma'am Frando. Pa-shout out po. Hello, Coach Lem. Shout out po, Team Alpha Extreme International. Hello, Coach Lem. Ayan, isa rin po sa malulupit nating speaker, si Coach Lem. No? Abangan niyo po yung mga training ni Coach Lem. Coach Lem, invite namin kayo minsan dito ha. Para mas marami po makarinig at matuto. Team Positive Warriors, Yahoo. Wow, may Yahoo talaga, Ma'am Gemma. And also from Mali Montano, watching from Saudi Arabia. Also, shout out po sa Team Marble. Team Datangan Batasan, Silang Cavite, grabe, ang bilis. Na Team Shalom Knights, Team, shoutout po sa aking direct upline, Sir J. Alvarez from Team Remarkable. Share screen. Team Red Tigers. Alam ko, Coach Hans ang mag-share screen. Ano nangyari? Alam ko kung sino yung host. Pero naka-allow siya kahit sino, pwede yan kahit sino kasi hindi ko naman siya nilock. Kanina pumasok na siya eh. Then bigla nawala. Ito na siya. Ito na siya.
Pero dito meron sa akin. Pwede kitang gawing ano, teka nga, check. Sige nga, coach. Try po kung ako na lang. Ikaw na gawin kong host, ha? Opo. Okay, Salamat sige. po. Baka naghahanap to ng ano, kakampi. Ayan, tingnan natin. Ayan, sige, try mo nga. Sige po. Hello po from Team Banking. From Meron Bicol. po po, Sans. Po? Meron po. Wala pa rin. Ganoon. Kayo na nga ang host. Ikaw na yung host eh. Ayan. Sige lang, ano mo lang siya. Ganun talaga pag tayo naka-live. O baka naman ang gusto niya mangyari marinig lang yung boses mo without slideshow para actual. Diyan malalaman yung nagtsatsaga. Ayan. Yung nagtsatsaga at nag-iintay. Tama eh. So ayan. So tuloy-tuloy lang po muna tayo. Sige lang. Go, go, go lang. Pasaway itong ano natin. Ayan, Ito yung pre-practice ko na kanina eh. Kanina nakita ko na siya actually. So tuloy ko lang yung aking pagbati. No? Hello Sir Mark Kevin from Global City Taguig. Sa ating Team Grinder Batangas. Sa mga na-miss ko, ang dami ko na-miss, no? So we have, ayan na. Kung nawawala, ganun talaga, mas sumasarap yan habang inihintay. Double click. Pasensya na po. Okay lang ma'am, take your time. Huwag kayong mag-alala at ito naman na hindi matagal. Payaman tayo, payaman. Yun. My God. Susulitin ni Ma'am Marie Chris yung pag-iintay nyo. Gagawin niyang 5 oras ang training. Hindi po, saglit lang to. Naalala ko pa dati nung nag-training, ang longest training po namin kasama ng mga leaders nyo, based on my experience was 11 hours straight na training. Grabe yun. As in, tinataboy na po kami ng mga gwardya. Kasi gusto na nilang matulog, hindi po sila makatulog. So hello po, Team Titan Zamboanga. Shoutout din po sa Team Agape Eagles, Team Elite Perseverance, Team Black Panther. Adobong palaka ang ulam. Wow. Congrats sa newly graduate team building. Pagbati kay Ma'am Elizabeth S. Paldon from Hong Kong. And Dominados family, God bless din po. Watching from Laguna. Hello Optimians. Sir Alvin Alcantara. Congratulations po sa team building graduates batch 33. Ayaw nga. Tumutulog na yung pawis ko eh. Tapos, Document. Tumutulo na yung hindi dapat tumulo dito. Ay, may baka gusto mong bigyan ng pamuna si Maricris kaliligo na ng pawis. Pero wala nakikita si. Ito nga yung slide eh, hindi ito. Guys, ganun talaga Error. Mag-live. Gusto niyo ng kwento? Mag-live ka na lang, Maricris. Ito na nga siya oh. Kaya lang wala kayong nakikita. Naka-share screen na ako eh. Ayan, may nag-share screen na nakalagay introducing Zoom apps. Pero okay ako dito, Coach Hans eh.
Nangyari. Meron tayong phone-in question. Tingnan natin kung kanino galing. Ayun, nag-o-offer po si Marie Chris, si Coach Albert daw mag-share. Nasa kanya daw po ang slides mo. Ayan, may papasok ng slides eh. Anong gagawin, Sir Albert? Kasi JC Premier yun. Sir Albert, anong gagawin? Naka-share screen na ako. Ikaw na ang host ha, kaya ikaw na mag-unmute kay Albert. Saglit lang po, konting tiis pa, malapit na. Okay sigurado na to kanina eh. Sigurado ko, opti yung pag-uusapan natin ha. Sir Albert, kawit lang, hanapin kita. Nakikita na namin yung slides mo eh. Kaya lang di siya helping ayaw, people. Sir, picture lang po yun eh. Okay. Picture lang, pero yung sa slide, ayaw niyang tanggapin. Pero kanina to, nag-okay na. Sir Albert, hanapin kita. Teka lang. If you want, ibalik mo sa akin yung hosting, Chris. Okay na, Coach. Ako na uli, ayan. Tumutulo na hindi dapat tumulo. Jaime, baka gusto mong bigyan ng bimpo si Albert, na? Hanapin ko si Coach May Albert. slide ako sa kanya. May slide ako sa iyo. Coach Albert, go on unmute please. Hindi po ako makapagsalita kasi hindi ako maka-unmute. Ma'am, ganito na lang gawin. Sabihin mo lang sa akin kung next slide. Oh, chika. Bongga. Sabihin mo lang sa akin kung next slide. And i-share screen ko po yung slide mo. Sige nga, try natin. Okay, go para sa Optimians, go lang. Di ba? Process lahat proseso. Sige mo, Sir Albert, try mo. Bigyan mo ng pamuna si Marie Chris, naliligo na ng pawis. Nakikita po yung screen ko? Wala. Ayan, nakikita ko, maestro yan. Saan? Nakikita? Wala akong nakita. Sir Hans? Wala rin ako makita. Bakit walang makita? Wait lang. 500,000 of viewers. Ganun ba yun? Ayan na, nakahubad Ay, bakit maliktad? Doon ka sa umpisa, ayan. Salamat, Sir Albert. Yan. Baka naman mawalan ka ng load, ha? Ganyan hindi talaga pag naka-live. May nakikita na daw sila kanina. Hayaan nyo na po yung nakita nyo kanina. Andyan na yung the right move. Nakikita na namin. Sige, Sir Albert. Na lang, standby ka dyan, ha? Siguro naka-ano na lang po siya, naka-unmute. Huwag ka na para pag may ako, pwede ka na magsalita. Sige, ayun, move on tayo. Tama-tama yung aking topic, the right move. Masaya ang lahat, 535.5 million of viewers. Ayun, hindi ko na ulitin sa umpisa kasi nasayang na tayo ng 30 minutes. Okay lang. Ang tawag dyan ay kwentuhan or patalastas. Patalastas muna, then ito, grabe, walang tissue. Nagpapawisan ako. Lagi na lang gupitin mo muna, para may pamuna si Marie Chris. Salamat po, Coach Hans. Ayun, thank you ulit, beloved Optimians. Ang kasi kanina, 400 lang tayo. Yung patalastas, nadagdagan tayo ng hundreds. Di ba? Salamat po, Sir Ernie. Ayun. Ito na tayo, doon na tayo sa topic natin. The right move. Ayun, salamat naman ako yung sira ng siko dito. Okay. Ang topic ko po is the right move kasi naisip ko yan. Malinaw naman ako, malinaw po ako. Pagka Sir Albert medyo choppy, tatapon ko na to, lublob ko na sa planggana yung aking cellphone, Tapos malinaw ang dating. Pati pawis kita eh. I love you all. Grabe, proseso. Ayun, proseso. Salamat po, Ma'am Eva.
Okay, so start na tayo. Masasayang ating oras. Sigurado naririnig ako ng kapitbahay ko. No, shout out na sa kapitbahay ko. Ayun, salamat sa lahat ng makikinig. Ang ating topic naman is, ito po, basic lang. Pero alam ko marirefresh kayo. Kaya nga po tayo nag-attend ng mga training kasi hindi lang naman siya once, hindi lang sa twice. So, marami po siyang beses. So mula noon hanggang ngayon, kahit narinig mo na siya, mag-training at mag-training ka pa rin. Naalala nyo naman po, di ba, yung mga speaker natin, alam nyo po, hindi yan nag-i-stay lang sa isang ano lang, topic lang, o kaya naman, hindi rin, nagsisearch din po ang mga iyan, gumagawa ng paraan para lang makapag-share. Ano po, maliwanagan, lalong-lalo na ang Undo training po ay medyo masailan. Ano po, pag sinabi pong on the training, ito po ay mga basic lamang of the new dealers orientation, pero merong medyo baka masaktan kayo, o baka merong medyo grabe naman si ma'am kung mag-training. Ano po, kumbaga hinahanda na namin po kayo sa mga words na pwede nyo ma-experience, ano po, lalo na sa mga first timer. Meron po ba dito mga first timer? Okay po, type 1 muna tayo, pampaabala. Sa mga first timer po, ngayon lang po makaka-attend ng ating Undo training. Meron po ba? Sa mga naka-attend na ito po ay paraan para tayo po ay isa sa mga leader na magturo. O sa Sir JP, first timer. Sa mga first timer po, para malaman lang natin, ano po, at mag-take down notes po kayo. Yung po ang mahalaga. Nung kami po ay nagtitraining offline, nung wala pang pandemic, paramihan kami ng notebook. Ano po, ganun po kami ka-aggressive umattend na halos walang absent. Wala po kaming absent at excited po kami parati na umattend ng training. Minsan pinipicturean pa namin yung mga schedule sa head office, sino ba bukas, sino ba mamaya. Tapos pag ikaw na yung speaker, Diyos ko, maghapon na yun, kakabahan ka, nanginginig ng tuhod mo. Ganun po kami nung nag-uumpisa. Nung sina Sir Hans pa lang ay nagduduplicate sa amin. Ano po? So yun, the right move. Ibig sabihin po, paano ba tayo mag-start? Ano po, paano ba natin gagawin si One Opti? Kasi may mga times na excited lang tayo, no? Excited kasi nabuang ka dun sa OBP. Ano po? OBP means Opti Business Presentation. Tapos guys, ang OBP, doon tayo na open mind. Doon tayo na parang nasi-shock tayo na may chance pa pala ako mabago ang buhay dahil nakita mo yung OBP. Di ba po? So baga, kaya tayo nag-join dahil nakita natin gaano ka-effective ang products. Ano po? Tapos na-excite tayo na meron palang malaking kitaan na po pwede na maging chance ako. Ano po? Kung ano po yung naramdaman ko nung first day ko, halos magkandarapa ka na. Sige Sir Albert, pwede kang pumunta doon sa isang sa next slide. Ayun. Nung first time ko, 'di ba? Siguro ito rin yung naramdaman nyo. 'Di ba? Pagka nag-first member ka ng isang account, let's say 3988, tapos na-excite ka tapos hindi mo alam yung pera na ginamit mo from na 3988 pinangutang mo pa. 'Di ba? Halimbawa, ako po, ito po experience ko. Saan ko kukunin ang halagang 3988? Samantalang baon na baon ka sa utang. Sa kasanla ang ATM mo for almost 10 years. Tapos may biglang papasok ng ganitong opportunity na hindi mo alam, totoo ba to? Diba? Naramdaman nyo rin po ba yun nung kayo ako ay first time? And then yung taong naka-invite sa inyo, mas excited pa sa'yo. Hindi mo alam na bakit excited si upline. Excited ka pero mas excited sa upline. Yung pala, syempre, pagka naka-invite ka at ramdam nyo naman to, pag naka-invite ka, diba? Pag in-encode, may 750 siya. Pero tayo, hindi natin naiisip yun, diba? So tayo, si upline, hindi mo alam na siya ay excited na makasama ka. Di ba po? So ang nakikita mo lang, congratulations. Congratulations. Kasi di ba, lalo na pag ikaw in-encode ka na upline mo, tapos 3 bangga ka pa. Di ba po? So ito yung mga relate match. Ayan, tama, relate, nakaka-relate. Binabalikan ko lang yung day 1 ko na sinasabi ni Coach Hans. Yung congratulations partner, di ba? Yan ang mga nare-receive natin na mga chat, di ba? Tapos, once you join, di ba po, ganun lang. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Di ba po?
So, ayun, may tanong, di ba, may papasok sa isip mo. Nakabili ka ng isang silver package. Wala kang pakialam sa gold or platinum or whatsoever. Basta ang alam mo lang, ikaw entry ka na, then hindi mo na alam kinabukasan. So, kasi ang excited sa'yo is si upline. Pero ikaw mismo na sarili mo, what's next? Di ba po? May papasok sa isip mo eh. May tanong. Di ba, Sir Albert? Sige, go. Tapos iisipin mo, pag ikaw ay isa sa mga upline na din, ano po, dahil ikaw ay na-encode na. Ito po, itong ituturo ko sa inyo, bakit minsan yung first downline ninyo, sa una lang siya excited. Di ba po? Sa first day niya, excited siya. Okay po. Siyempre, na-open mind siya. Pinakita mo sa kanya magandang opportunity. Okay po. Ngayon, ang upline no, i-guide ka niya. Pero hindi doon sa dapat na i-guide sa'yo. Okay, ito po tandaan nyo mga uplines. Kapag kayo ay may business partner, okay po, nag-pay-in on the spot, or sabihin natin kahapon, nilatagan mo siya kahapon, tapos nag-pay-in siya ngayon. Huwag kang papayag na yung business partner mo na yun, na na-excite sa'yo dahil nilatagan mo siya, gumawa ng paraan ng 3988. Ano po? Ang unang-una niyo pong ituro sa kanya, ito po natutunan ko ito naalala ko si Upline Lester, tuwang-tuwa sa akin noon eh. Nung nag-pain po ako. Pero ang tinuro niya kaagad sa akin, ma'am sir, paano i-encode yung account ko? Paano i-encode? Siyempre, hindi pa natin alam yung mga username, yung mga password, ma'am sir, di ba? Sa mga baguhan, okay po, ito po ang gawin ninyo. Para yung 24 hours na excitement ng inyong business partner, siya po mismo ang pag-encode mo. Halimbawa, ako, sponsor ako. Alam ko naman kung anong user ID number ko, di ba? So, ibigay mo sa kanya and then guide. Guide mo siya paano i-encode. Ngayon po, 24 hours excited yan. Ang mangyari po, kakalikutin yung account niya. Bakit may mga ganito? Ano ba itong binary? Ano ba itong unilevel? Wala siyang makikita pa doon, di ba? Pero nakita niya na legal pala si company. So, isa po sa nakakapag-motivate sa atin is yung account mismo na hindi lang 3988 na nakakuha siya ng produkto, na mismo yung kanyang account ay nakikita niya. Yung po dapat isa sa maging positibo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit yung ibang upline, papaabuti mo pa ng isang linggo na ma-encode iyan. Alam niyo po, marami na po akong na-experience sa team ko rin, siguro namin ko rin sa team ko, ibang team, no? Umaabot pa siya ng week. Hindi kita i-encode hanggat hindi ka mag 3 heads. Tanong ko po, tama ba yun? Di ba? Di ba hindi? Saka na kita i-encode kapag ikaw ay may pang 3 heads na. Ma'am sir, minsan ang tao, wala naman talagang pang multiple heads. Unless hindi mo in-explain sa kanya yung right position and then yung multiple accounts. Okay po. Kaya minsan nasisisi tayo ng downlines natin, hindi natin siya tinuruan ng basic muna. Alam niyo po kung anong tinuro niyo? Pustahan tayo. Ang tinuro mo, bukas ikaw ay mag-recruit. Bahala ka kung ilan ang gusto mo. Tama o tamang-tama. Diba? Wag niyong pursahin kung yung tao wala pang multiple heads, hindi niya naiintindihan kung ano yung single, third account or 7 accounts. Hindi 8 accounts walang 10, walang 11, hanggang 7 lang. Malinaw po ha. At wag kayong wag niyo nang ulit-ulitin yung nangyayari before na umaabot ng week, umaabot ng 2 days, 24 hours is enough para malaman ng business partner mo na hindi lang produkto ang kanyang dapat makita. Tama po. So, number 1, turuan niyo po sila na mag-encode ng sarili niyang account at karapatan niya po yon. Binayaran po ang 3988 kasama ang code doon sa form. Okay po? Okay. Ano pa? Huwag niyo po munang ang tawag dito, yung iba kasi, sige, ka lang, mag-invite ka na mag-invite, di ba? Ang dami mong kakilala. Kilala kita isa ka sa mga maraming kaibigan. Alam niyo po yun, huwag natin siyang i-post doon sa pag-i-invite. Alam niyo po, pag pinost yung mag-invite yan, at yan po, pagka-invite niya, hindi umaten yung kanyang invite. Pag nasaktan yan, hindi na po yan magpatuloy. Bakit? Mas pinost niya siya ng mas pinost dahil para lang kumita ka ng 750 uplines. Okay po. So, bukod doon sa tinuro mo sa account niya, ang pangalawang step na ituro sa kanya, paatin din mo ng basic training. Kaya nga tayo paulit-ulit
Yung Ondo training, every Monday, ito yung pinakang basic natin. Bakit hindi natin magawa? Di ba po? So yung iba, wag nating sanayin ng ating mga sarili nakatingin sa 750. Sanayin natin ang ating mga sarili na magturo muna sa basic. Paano ka ba nag-umpisa? Wag nating turuan yung excitement mo. Sige lang, mag-ano ka dyan. Kung mag-3 heads ka, mag-7 heads ka. What if wala nga? Di ba po? So ano ba yung una kong natutunan sa UPT? Ma'am sir, 5 months po, kung alam niyo lang, ulit-ulitin ko yung kwento ko. 5 months akong tawag dito, nung unang araw ko, nag-invite talaga ako ng 5 tao. Kasi sabi ni Upline Lester, pag nag-invite ako ng 2 tao, ako ito, may left and right akong 2, yayaman ako. O, di nag-invite ako ng 5. Kasi bakit naka-mindset ako sa 2 na nayayaman ako. Eh, di mag-invite ako ng mas marami para mas mayaman ako. Di ba po? So, nag-invite ako ng 5 without training. Ma'am sir, kinabukasan, pagpunta ko ng opisina, sa meeting place ko sa Jollibee, sa Welcome Rotunda, walang dumating kahit isa. Di ba po? Ang sakit. Sabi ko sa upline ko, ay, ayoko na, ang hirap. Sabi ko, upline Lester, tama na yun, okay na yun, huwag mo na akong pilitin. Sabi niya sa akin, sino ba may sabi sa'yo mag-invite ka? Mag-training ka muna. Alamin mo na kung anong next step. Which is ito yung pangalawa na dapat na basic mong malaman o dapat na ituro mo doon sa business partner mo na in-encode, maka-attend siya ng OPTI Business Presentation. Yan po yung tinatawag nating OBP. OPTI New Dealers Orientation, which is ito yung sinasabi ko, ito po yung ONDO. Dealers Tracking System, yan po yung DTS natin. About your accounts. Special training. Special training, may makikita po kayo na Dragon's Day. Kaya napapansin niyo po, baka hindi pa po aware, ano po? Dragon's Day every Thursday. Team Nights Day every Wednesday. Tuesday po is Spartans Day. Okay po. So yun po yung mga special training na pwede nyo pong daanan kung bakit may OBP, may ONDO, may DTS, may special training. Kasi iba-iba po ang topic ng ating mga apply ng mga coaches doon. And last po dan is yung team building. Kanina po, kahapon yung batch 33, 109 po sila. Yung nag-team building po, congratulations. Bakit po? Grabe. Sabi ko nga, kakaiba talaga ang team building. Isa po ako, nakabats ko si Coach Hans, si Coach Gab, si Sir Lester, si Sir Rick. Kami po yung magkakabats. Original batch po kami. Intact pa rin po kami. Sulit pa rin kami ngayon. At yung mga kasamahan namin, hindi naman natin mapiplease ang lahat. Pero lahat ng natira, nang dahil sa team building po, isa po sa mga sekreto ng opinions, yung pong team building na ina-attenda natin. Hindi po yan basta-basta. Ano po yan nakapaloob na lahat dyan yung spiritual, emotional, po, actual, lahat po, full package po yun. Kaya yung sa mga hindi pa umaatin, huwag ka na magtanong kasi hindi ko naman sasabihin ko anong ginagawa doon. Okay po. So yung mga nakagraduate doon, pantay-pantay po tayo. Ibig sabihin, na-experience natin ang totoong anong meron sa OPTI. Ano po? Kumbaga, mas naramdaman natin na optimians tayo kapag graduate tayo ng team building. Okay, so sa mga ganitong online training, offline training, wala tong bayad. Pero ang team building, may bayad po. Pero napakaliit lang. Yung babayad mo dyan, grabe po, hindi siya kayang tumbasan ng pera kapag nadaanan mo siya. Di ba po, graduates? Next tayo, Sir Albert. Next po na i-share ko sa inyo. Magbibigay muna ako ng tip. Ano po? Sa mga na gusto agad kumita. Pwede ba? Turuan niyo po muna na mag-attend ng training po yung inyong business partner. Okay? Lagi sinasabi ni Coach Hans, learn first before we earn big. Di ba po? So dapat po matuto muna tayo yung knowledge. Ano po? Yung knowledge. Dapat ikaw mismo doon na upline yun ay obligasyon mo kasi ginulo-gulo mo yung buhay niyan. Nananahimik yan sa bahay, nanonood ng kardo, ginulo mo. So ngayon, ang ituro mo sa kanya is yung tama. Okay, tip number 2 tayo. Tip number 2, never write down anything. Yet, if it's first time to attend an orientation. Sample tayo na po. Sample tayo. Halimbawa, nasa head office po tayo. Okay, nasa head office tayo. Ang ginagawa ng iba, kahit wala tayo sa head office, pero meron tayong mga OBP offline, pasaway tayo Di ba bawal mga gatherings? Pero si OPT, grabe, ang kakapal talaga ng mukha. May OPT tayo offline. Minsan sa head office, kahit sabihin mong bawal, maraming tao. Kasi wala tayong pakialam
Lalo na ngayon, maluwag, di ba? Okay, so OBP. Sabihin natin may OBP tayo, malaking OBP side office, sample lang. Ang ginagawa ng iba kasi, okay po, wag na nyo kagad na pinagsusulat. Okay, pinagsusulat ba? Ako, first day ako. May invite ako. Na po. Ang ginagawa nyo, pagsulatin nyo kagad, first day niya. Dapat yung client mo ngayon, yung guest mo ngayon, wag mo kagad siyang pinagsusulat. Okay po, paupuin mo lang siya, makinig, nakatutok lang po siya doon sa nagsasalita at manood lang. Okay po, manood lang. Kasi kapag tinuruan mo kaagad sa yung sinasabi ng speaker, isulat mo. Sa unang araw niya, huwag mo kaagad siyang pinagsusulat. Kasi bakit unang araw niya yun eh. Dapat nakapokus lang siya doon sa nagsasalita. Lalo pag si Coach Hans, halimbawa OBP niya doon. Huwag mong pinagsusulat. Kasi bakit first day niya po yun. Kasi may excitement po yun. Okay po? So yun po ay idea lamang na dapat wag nating bilisan ng pagtuturo sa kanila. Okay po, nakalagay dyan, set back, relax, and enjoy the show. O, di ba? Malam mo, yung mga pinapanood doon, mga successful story, dapat tutok po siya doon. Okay po? So tip number 3 tayo, bigay tayo na po. First time, ito yan. First time na pag-attend ng mga training. Ikaw, excited ka. Excited rin sa unang attend mo, excited. Sa pangalawang attend mo, okay po, sa pangalawang attend mo, naiintindihan mo na yung pinapanood mo. O yung OBP, ONDO, ano ba yung training na ina-attendan mo. Sa pangatlong balik mo, at kaya nga 5 times, di ba? Sa pangatlong balik mo, naiintindihan mo na siya. Okay, naiintindihan mo na siya paunti-unti hanggang ma-memorize mo in a 4 time. Po. Narinig ko na to eh. Minsan di ba masasawa ka, si Coach Hans, si Sir Gab, yun na naman yung topic niya. Pero the more na umaattend ka ng paulit-ulit, na memorize mo na siya. And then pag ikaw ng speaker, naaalala mo yung mga bagay na narinig mo doon sa una, pangalawa, pangatlo. Kaya huwag kayo magsawa, narinig ko na. Hindi. Natural lang dapat marinig mong paulit-ulit. Hindi lang siya 5 times. Hindi lang, marami pa. Excuse me, pang 5th time mo. Na-internalize mo na siya. Hindi ka na nahihiya. Halimbawa, ikaw tinawag naman, ikaw mag-speaker. Sabi po, ikaw mag-intro sa akin. Minsan, di ba, nahiya pa tayo. Pero dahil ka pa paulit-ulit na familiar ka na doon sa mga tao na nakakasama mo, and then pabalik-balik ka doon, di ba po? So, in 5th time mo, wala ka nang hiya, makapal na ang iyong mukha. Yun po yun. Dapat unti-unti, step by step, hindi yung ikaw first day mo lang, pakain mo kaagad yung matitigas. Kumbaga sa baby, lugaw lang muna o Quaker Oats, kung Quaker Oats lang muna, hindi yung matigas na pagkain agad. Kaya po yung iba, hindi na-absorb, tapos yun, malayan mo kinabukasan, mag-quit na yan. Nauna pa mag-quit sa'yo. Di ba po? Kasi minamadali natin. Okay po, nabibilaukan po yan minsan. Yan po yung advice lang kung bakit yung mga pillars of the pillars noon ay nandito pa rin ngayon. Kasi bakit naalagaan po? Kumbaga unti-unti. Kumbaga yung level ng pag-aaral sa ating negosyo, hindi po siya madali. Unti-untiin mo lang din. Okay po, kaya yung iba, imagine mo wala pang OBP, wala pa kahit isang ONDO, sinalang mo sa team building, umuwi. Bakit po? Hindi alam. Ang alam na pupuntahan ay video okay. Ang alam ay swimming. Kasi bakit? Sa kasobrahan ng excited ng upline, walang OBP, walang ONDO, walang special training, pinapunta doon sa team building. Anyari po. Walang naintindihan. Kaya may mga times po na na-experience namin sa team building, uwi na lang po kasi hindi sinabi na 24 hours, hindi sinabi na Huwag natin kukwento yung ginagawa doon. Pero isabihin mo naman sa kanya na yun ay leaders training, hindi kung ano. Di ba po? At huwag kayo magpa-attend ng team building attendees nang wala pa pong training katulad nito. Okay po? Maliwanag po ba? O maliwanag na maliwanag? Hindi naman na tayo bata. Ano po? Ito ay refresh lang sa mga uplines na baka naliligaw na ng landas sa sobrang ka-excitedan. Okay po? So next tayo. Next tayo, tip number 4. Ayan. Always have the right attitude when attending trainings because training is the key to success in network marketing. Tamang-tama talaga Tamang-tama. Bakit po? Imagine nyo po, Zoom training, tapos online, offline. Okay po. Kayo po, kung a-attend kayo, maging seryoso kayo. Okay po. Yung iba kasi, tingnan po, sa Zoom training, oo. Zoom training lang naman malayo tayo sa isa't isa.
pwede naman siguro na pag umattend kayo ng training, medyo gagawin mo siya kasi kailangan mo. Wag mo siyang gagawin kasi baka i-check ako ni upline na kung umattend ba ako ngayon. Di ba? Parang attendance lang. Di ba? Dapat hindi. So, dapat ang puso mo doon, 600 attendees. Kung ikaw man ay isa sa mga na ginagawa to, wag po. Parang offline din. Nung kami po nasa head office, Ma'am Sir, nag-uunahan kami sa harap. Sabi ko nga kay coach, minsan yung mga speaker, sasabihin ko sa leader ko, minsan pag nalita ko ng mga 10 minutes, Ma'am Daisy, isave mo ang 5 bangko sa harap. Ganon po kami, Ma'am Eileen, pakisave ang 5 bangko sa harap. Yung mga first timer natin na ngayon pala mag-ondo, paupuin sa harap. Ganon po ako lagi. Ganon ko po sila ginaid. Huwag doon sa likod. Kasi alam niyo kung bakit nasa likod. Nagchichismisan lang. Wala pong naiintindihan. Isamantalang nag-set yung speaker ng magandang topic. Tapos yung mga baguhan nandun sa likod at yung mga matatagal nang nasa harap. Baliktad. Dapat sila i-guide natin na paupuin sa harap. Kapag ito po kahit wala pa tayong office ngayon, pero ginagawa na naman natin Kahit sa OBP, sa ngayon, ginagawa to. Lagi niyo pong tandaan na tayo pong mga appliance ang dapat nag-guide sa kanila. Ito, na Zoom training tayo madalas. Titraining ka, nakahiga. Tingin niyo po may matutunan. Tapos minsan may nakita pa ako nakanganga. Mamaya, pasukan ka ng langaw. Tapos minsan po, huwag naman tayo nakahubad. Ano po? So, sabihan natin yung ating mga business partner. Kahit tayo na sa Zoom, alam din natin yung right attitude when attending trainings online or offline. Kasi this is our business or network marketing. Kung ano yung nakikita sa atin, okay po, kung ano yung nakikita sa atin, nakikita yung downlines mo. Power si upline, no? Nandito rin pala si upline, ayos, nakahubad. O pwede rin pala maghubad ako. Okay po. So, siguro ano lang, hindi ito para anuhin kayo or ipahiya. Basta ito po ay ano lang, mga basic lang na tayo po ay papalaki. Alam niyo po si Okti, hindi siya papaliit Talagang papalaki, ma'am. Kung hindi niyo pa po nararamdaman, kami po ramdam namin na si Okti ay grabe. Power talaga. Okay po? So next tayo, Coach Albert. Yan, presentable, tama. Pag nag-present kayo, kasama naman talaga tinuturo, di ba? Alam mo, mag-present ka. Mag-present ka, sandamukan na mukhang hindi ka naligo. Nag-present ka na parang, Diyos ko, paghawak mo doon sa pawis-pawis ka pa. Di ba po? So, ang pinaka doon kahit hindi tayo makapagpapayin, at least yung sarili natin, nakikita na pang 7 heads ka. Di ba po? Hindi yung magpipresent ka, hindi na maintindihan ang itsura. Di ba po? Di ba tinuturo din naman sa mga basic trainings, paulit-ulit lang. Pag nag-present ka, hindi naman natin tinitingnan kung ang kaharap mo ay senior citizen, kung ang kaharap mo ay mga bigatin ba o hindi. So dapat sa sarili mo palang alam mo kung anong kakulangan mo at anong kailangan mong i-prepare. Okay po. So number 3 na topic natin is always be organized. Kailangan pa maging organized sa negosyong ito? Oo naman, kailangan po. Imagine mo naman kung papasok ka sa gera, wala kang dalang bala. Di ba po? So, dapat isa ito sa preparasyon. Kung bakit yung iba, laging sinasabi, upline, wala na po akong ma-prospect, ubos na, wala na po akong kaibigan, nakuha na nila. O talaga? Hindi po Organize yourself and your business. Ano po yung ginawa namin ng unang-unang turo sa amin? Ito po, kaya nga the right move Unang-unang turo sa akin noon, nakaseparate ang OBP notebook ko, nakaseparate ang Ondo ko, IPT, DTS, special training, nakaseparate. Hindi lang 10 notebook po kami that time. Tapos ang unang tinuro sa akin noon, sa amin ni na Coach Hans, prospect list daw. Within 1 minute, magsulat daw kami ng hundreds of names. Sasali man siya o hindi, may or may not join to your business. Isulat mo siya, kaaway mo siya, kabit mo siya, kaibigan mo siya, basta lahat ng isulat mo doon sa prospect list mo. Di ba po? Yung iba, kung bakit wala kayong napupuntahan, kung bakit wala kayong clients, kasi hindi na po ginagawa yung basic. Ano yung basic? Gumawa ka ng prospect list. Yun po yung dapat mong i-organize. Sige nga po, sino bang may prospect list dito? I-apply, narinig ko na yan. Ginawa ko naman yan. Sinong ipapollow up mo? Halimbawa, nakita mo long time friend. Nakita ko yung long time friend ko, 10 years. 10 years na po kami nagkita. Bigla kami nagkasalubong. Kapag hindi ko nakuha yung kanyang cellphone number, address niya, wala akong papollow up.
Eh lalo na kaya kung hindi mo nakuha yung full name niya sa Facebook. Kasi minsan ang name natin sa Facebook ay hindi totoo ang nilalagay. Yung mga kaibigan natin, di ba, minsan pabaliktad. So mahalaga po na kayo po ay may bit-bit o kaya kayo nagsusulat. So okay lang po ba yun, Optimians, magsulat tayo? Prospect list. At least 100 of names. Ma'am, billion po ang tao sa Pilipinas. Kaya ayaw namin nakakarinig ng, ay, wala na po akong wala na po akong client, wala na po akong wala na po akong mga nasusulat ng mga kaibigan. Imposible. Imposible po yun. Kami po hanggang ngayon, punong-puno pa ang prospect, ang namin, notebook. Di ba? So gawin po natin yung mga uplines. Yun po ang ituro natin. Alam niyo po ba kami, sabihin natin wala na akong prospect list. Pero yung business partner ko na napasali ko, yung bago, yun ang marami. Yun ang kuhaan ko ng prospect. Tama ba? Kung ano ba, wala na ako. Wala na, may pinapa-follow up man ako, pero konti lang. Ang tanungin ko yung business partner ko, hingyan ko siya ng maraming friends. Ganun po ang gawin nyo. Kaya nga po, hindi po pwedeng mag-stop mag-direct. Sponsoring pa more. Mag-sponsor hanggat kaya. Mag-share ng product. Okay po. So dapat wala tayong lapse doon sa ginagawa natin mga basic. Okay, next po tayo. Bibilisan ko lang kasi may utang ako sa inyong 30 minutes. Okay, ito po ay isa sa mga tinuro pa namin noon. Okay po. Dahil nasa basic tayo, calendar of activities. Calendar of activities, sige nga, sino ba may calendar of activities? Baka kami pa rin. Tanungin niyo po mga uplines, Coach Ricky Pilones, Coach Hans, Coach Gab. Ma'am, alam niyo po ang calendar of activities namin sa cellphone. Puno po, walang bakante. Maswerte ka na kung may bakante kami. Pero yung calendar of activities namin, lahat po yan may schedule. Ma-cancel man yan, at least, pero may pampalit po yan. Di ba po? Pansarili mo. Okay? So nakalagan dyan, calendar of activities. Ito po isa sa mga kailangan mong always i-organize. Clear and organized. Always plot your appointments in your daily calendar planner, either for a meeting with a prospect attending program and meeting your sponsors and groups. Sabihin natin wala ka pang grupo. Alam niyo kung bakit marami mga schedule ng mga uplines? Kasi po, may mga team po yan. Kung ikaw wala ka pang team, dapat ikaw ang mas maraming calendar of activities. Lagay niyo po, alimbawa mamayang gabi, mamaya 7 p.m. may training. Pero yung maghapon mo, may schedule ka nun. Hindi naman kasi lahat, kasi hawak natin yung business natin eh. Wala tayong boss-boss dito, baka mamaya isipin nyo, kaya nga ako nag-resign para hawak ko yung oras ko. Kaya lang, dahil yung mindset mo, naka-resign ka ng trabaho mo, halos wala ka naman ang ginagawa. Kaya mahalaga po ang calendar of activities, guys. Meron po bang gumagawa dito? Calendar of activities bukod sa amin? Sige nga po, pa-type to nga ng merong calendar of activities. Pa-type to na may calendar of activities, 622 attendance. Ay, yan si Ma'am Jane Quijano, meron talaga yan. Si Ma'am Daisy din, meron talaga yan. Hindi nawawala. Sir Aris. Sino pa? Yun. Malalaman po, alam mo kung bakit, sino malalaman mo may calendar activities? Kahit isang boting of juice lang yan, may hatiran ka, isang essential, ilagay mo sa calendar of activities mo. Kasi bakit? Ibig sabihin, si Ma'am Lisa, ibig sabihin, araw-araw may gagawin ka para sa pangarap mo. Kasi di ba nabuhay ang pangarap natin, Ma'am Lomi, nabuhay ang pangarap natin dahil kay Opti. Team Great Wall Sir Jude. Tingnan niyo po sila. Kaya napapansin niyo po kung sino pa yung may mga resulta, sila pa po yung pinakamasisipag. Di ba po? Sila pa po yung halos wala ng pahinga. Ayun yung ang dami may mga calendar activities yan. Hindi niyo po yan makikita na dala-dala nila, nasa cellphone po yan. Meron po tayong may makita kayo ng calendar. Nakaplat na po lahat yan. Bukas, saan ako? Next day, saan ako? Friday, office ako. Claim ako ng payouts. Di ba? Yun ang hindi nawawala. Baka naman puro nakalagay. Bakante yan, tapos activity mo lang. Baka natatawa naman ako sa comment ninyo. Baka nakalagay lang naman doon sa calendar activities ninyo. Sasama ako kay ganito. Huwag nang ganun. Dapat may sarili ka. Punta ako Friday, may payout. Paano yun kung wala kang ginagawa? Di wala ka rin dapat sa Friday kasi wala ka rin may kiklaim na payout. Tama o tamang-tama? Di ba po? So, ang dapat pumunta doon yung may payout. Di naman. Okay. Pwede naman pumunta doon anytime. Okay? So, next tayo. So, maliwanag po tayo sa kailangan i-organize ng upline. Okay. Number 4,
arm yourself and complete your marketing tools. Nako po, wala ako niyan dati, no? Nung kami po yung nag-uumpisa, number 1 na ginagawa namin, nagsasaturate po kami. Imagine niyo po, ang kapal na mukha talaga namin. Iniikot namin ang Manila, iniikot namin ang Bulacan, iniikot namin ang Letex. Iniikot namin yan. Alam niyo po ang ginagawa namin? Flyering. Ang tawag namin doon, bayanihan. Pero hindi po 100% may makukuha ka dyan sa flyering. Ang pre-practice namin dyan, kapal na mukha. O, ang kapal ng mukha. Gusto namin mainitan, naranasan namin mainitan, maarawan. Hindi po kami kakain ng tanghalian pag wala kaming benta. Ganon po kami nung kami nag-uumpisa. Kaya kailangan mong i-prepare or marketing tools mo. Flyers. Di ba may flyers na tayo sa head office? Kumusta naman kung manghinayang ka sa flyers? Di ba po, ginawa na ng marketing team yan para sa atin. Wala pong kanya-kanyang flyers ha. Meron po tayong organized flyers, mga official flyers na mabibili sa mga mega center at head office. Bawal po yung mga iba-ibang flyers. Okay po. And then, calling cards. Mahalaga po may calling cards. So, yan siyempre pang mayaman eh. Nag-insist tayo payaman tapos wala tayong calling cards. Ano po kayo, mag-take kayo ng risk na magkaroon po kayo ng mga marketing tools. Ayun, brochure. Yan, magkakaroon tayo ng brochure, di ba? Clear book, mawala yung clear book, mapapalitan ng brochure. So, antay-antay lang tayo. Then, ballpen, wag naman yung ballpen na parang binili mo lang sa tindahan na panda. Ha? Wag naman yung panda. Tapos, Mongol. Pag walang ballpen, Mongol 1, Mongol 2. Bayan, payaman tayo. Tapos, naglatag ka ng marketing plan. Nakita ng client mo, pinansulat mo kulay pula pa. Panda. Whiteboards. Sa may mga sasakyan, hindi yan nawawala. May whiteboards, bond paper, products, of course. Huwag kang lumakad nang wala kang produkto. Yung iba kasi, upline, wala akong pambiling product. Meron. Nagagamit yung kapital natin. Dapat yung kapital natin, sinisave natin yun. Ano po? Then, pinakamahalaga sa lahat, application form. Ma'am, sir, kapag wala kang dala-dalang application form, maniwala ka sa akin, lahat ng kinausap mo, walang wenta. Kung kayo po yung magmamarket, pumunta kayo sa isang kaibigan. Pag napresenta nyo, sumali man o hindi, mahalaga po, papilapin mo yun ang form. Bakit? Darating ang time, kahit nalatagan mo yan, mayroong, halimbawa, Spartans. Ako, may nilatagan ako. Team Spartans ako. Ay napuntahan ng team nights. Hindi ko pwedeng pigilan yun. Hindi ko pwedeng bawalan yun. Bakit mo nilatagan yun? Nilatagan ko na. Anong proof mo na nilatagan mo siya? Eh wala ka naman pinapila pa ng application. Tama o tamang-tama? Dapat po, ang kailangan yung bit-bit, magpa-xerox kayo, bumili kayo sa office, at kasama yan sa package. Ipa-xerox nyo po, meron kayong application form. Okay po? Tama. Yan. Medyo mabilis na tayo at huwag kayong mag-alala hanggang 50 lang to. Joke lang. Okay, next tayo. Number 5. Yan, may nakalagay. Tee up all online speakers and share offline trainings, YouTube and recorded trainings. Ma'am sir, kompleto na tayo. Lahat yan. Ang gagawin mo na lang, i-share mo yung mga speakers. Huwag yung, sinend mo yung link mo sa kaibigan mo, hindi mo malang in-explain ano yan. Paano attend? Hindi mo malang tini-up. Katulad ng ginagawa ni Coach Sans, imagine nyo po yung kanyang obligasyon, tiniti-up niya po yung mga speaker. Tapos, para hindi ka naman sino ba to? Para kahit pa paano may idea ka, ano bang training ngayon, di ba? So kayo naman, halimbawa, magpa-OVP kayo sa upline ninyo, nagpa-undo kayo sa upline ninyo, itiyak mo naman yung speaker, yung upline mo. Ito yung upline natin, alam niyo po, dating gusgusin yan. Kahit ganun, okay lang, kahayaan na lang. Hindi, joke lang. Dating butcher, di ba? Pwede. Dating butcher, tapos dating hindi naniwala sa network marketing, dahil kay Opti, ito na po yung buhay nila. Ganun, hindi para ipagyabang yun, ma'am sir. 80% po para maging positibo ang kausap between clients and uplines, dapat pagalingan tayo mag-tee-up. Okay po. Pagalingan tayo mag-tee-up, ma'am. Wag niyong wag niyong nilalayo yung sarili niyo doon sa tee-up. Okay po? I-share natin yung mga offline trainings. Di ba nagsasend si Coach Hans, sa Spark Tuesday, meron din yan. Nagsasend si Coach Hans ng schedule monthly. Ma'am, kapag nakita mo yan sa Facebook o kaya sa GC, bakit hindi mo i-save? Kasi bakit? Hanggang ngayon, may nagtatanong pa rin sa akin, ma'am, ano pong training ngayon?
Diba? As upline, kung ikaw ay may grupo na obligasyon mo, na dapat ikaw nagsisave ng mga ganong mahalaga na inputs para pagdating ng mga times na magtanong, ang grupo mo, hindi mo na itatanong doon kay Sir Gab. Imagine mo po, Sir Gab, Sir Ran, sino pong speaker ngayon? Grabe, no? Upline ka, may grupo ka na, tinanong mo pa kay marketing director o kaya kay VP. Hindi nag-reply si marketing director kay VP. Ay, kakaya na kung kay chairman ka pa magtanong. Di ba po? Ito pa. Ginagawa ng marketing team yung mega centers, location, lahat. Nandun na lahat. Di ba po? Sir Hans, ano pong address ng mega center Taguig? Imagine mo pa yun, tatanong mo pa kay Sir Hans. Sir Gab, ano pong address ng Iloilo? Mga ganon. Ano pong address ng mega center Alabang? Tanong mo pa kay Sir Jomar. Di ba po? So, ikaw bilang uplines, obligasyon mo na i-save mo yun. Bakit? May team ka eh. Kung alam mo, sa sarili mo na may grupo ka, i-save mo na yung mga bagay na kakailanganin ng team mo at ng sarili mo. Di ba po? Tamang-tama yun ulit, Okay po. So, yun naman yung mga dagdag lang na yung iba hindi ginagawa kasi nai-enjoy na masyado. Okay po? So, next tayo. Na-enjoy na yung hataw-hataw, yung basic hindi nagagawa. Okay. Paano mo daw malalaman kung ang business partner mo or clients mo ay umattend ng training? Simple lang. Kapag kaya niyang sagutin yung simpleng tanong mo. Sige nga kung umattend ka, sino speaker kanina. Sige nga kung umattend ka, anong topic kanina. Diba? Ganun lang. Kailangan, vice versa kayo. Tulungan mo siyang umattend, tulungan mo din siya ulit matuto. So follow up. Hindi porkat umattend niya ng training. Pag umattend ng training, partner, kumusta naman yung na-attendan mo kanina? Siguro naman marami ka ng take down notes, Siguro naman kilala mo na yung nag-speaker kahapon, Ay, yun po si yan. Yun po si ating marketing director, yun po si ganon-ganon din. Kailangan po matuto tayong mag-guide ng tama. Kasi grabe po, isa po yun sa kailangan na yung upline kasi kung alin yung basic, yun yung hindi nagagawa. Kasi bakit? Humataw ng humataw. Di ba po? I-guide natin. Araw-araw meron tayong pumapasok na accounts. Araw-araw meron kang napapamember. Kumusta naman kung iwan mo yan? Di ba po? Huwag kayong mag-recruit tapos iwan mo lang din. Hanggat hindi yan marunong, tanungin mo, gagawin ba si Opti o hindi? Kasi kung hindi, di next. Ganun lang eh. Kung seryoso siya sa pangarap niya at pangarap mo, parehas kayo ng vision, alalayan mo, huwag mo agad iwan. Okay po? Sige, next po tayo. Number 6 na tayo. Ito lang naman ay hanggang hanggang mga 10 lang. Ayan. A day with the office. A day with the office. Maganda po bang office natin? Sige nga po, type 3. Sino nagaganda sa office natin? Type 3. Malamang yung iba hindi pa nakaka-attend sa office, hindi nakakapunta. Apply ng layo, sayang pamasahe, di wow. Ma'am sir, hindi. Take ng risk. Ang ganda. Sobra, tinan mo. Ang ganda. Apply ng layo namin. Ay, anin ko pa yung nasa Visayas, Mindanao. Tatanggapin ko pa yun. Pero kung nandito ka lang sa Luzon, hanggang ngayon, ang tagal mo ng member. Hindi mo pa na-attendan yung mga mega center, hindi ka pa nakapunta sa mega. Ay, Diyos ko, Rod. Dapat po, ang head office po, ang number 1 na pinupuntahan mo sa first day, second day mo. Hindi yung pupunta ka lang doon kapag may payout ka. Pag wala kang payout, hindi ka pupunta. Mas masarap kayo mag-pay inside office. Mas masarap kayo mag-pay in sa mega center. Di ba po? Ang lawak, ang ganda, organized. Dapat alam mo kung saan ang bilihan ng product. Kasi tanong ng tanong, saan po dito bilihan ng product? Saan po dito yung kuhaan ng payout? Saan po dito yung sa GC? Okay po, ginawa ni chairman, gumastos ng pakalaki-laki para lang magkaroon tayo ng magandang opisina. Saan ba yung office ninyo? Parang doon sa may Quezon Avenue Basta doon yung sa may front row. Hindi. Ikaw bilang upline or bilang ikaw distributor ni One Opti, karapatan mong pumunta ng head office. Tama o tamang-tama. Huwag mong sabihing malayo. Bilang negosyante, karapatan mong malaman para pag tinanong ka ng business partner mo, meron kang may i-guide sa kanya. Okay. Ang head office po ay para sa lahat. Commission, kuha ng payouts, commission payouts. Tapos pwede kayong mag-ma'am dyan, meeting after meeting. Alam niyo po kung meron kayong clients na medyo maarte, naghahanap talaga ng opisina, doon niyo po dalhin. Pinakamabilis. At ito po, advice lang. Pag kayo po naman ay nagpunta ng opisina, yung may gagawin ka po, be productive. Hindi yung pupunta ka doon, ginawa mong tambayan yung opisina.
Okay, so wag po masaktan. Yun po, ito naman ay mga tip lang. Ang opisina gawin natin, isang pangalawang bahay natin. Pangalawang bahay mo, kasi kung may bahay ka, ingatan mo rin siya, irespeto mo rin. Di ba po? Imahal natin si chairman eh. So si chairman, bilang siya ang may-ari, CEO, so ingatan din natin yung opisina. Ipagmalaki natin yun, huwag nating tambayan lang. Gamitin natin, sige next tayo coach, Alpo. Gawin po natin na isang halimbawa ang opisina, paano tayo matuto. Ang tawag dyan, training pa rin. Ang tawag dyan, proseso pa rin. Okay po. Ano ang dapat mong gawin? What we should know in the office while we are there. Okay po. Kailangan alam mo paano i-tour ang client mo sa opisina. Unang-unang hanapin ng client mo, may CR ba kayo? Okay po. Dapat alam mo. Kasi una ka pupunta dun eh. Di ba? So sa pangalawang punta mo, may kaibigan kang gusto makarating opisina, alam mo na. Di ba po? Dapat nga, ultimong pangalan ng gwardiya, kilala mo eh. Di ba? Paano mag-office tour? Dapat alam mo. Turo mo saan yung bilihan ng product, releasing ng product. Okay po. Paano mag-EBC rule? Okay. Paano mo ituturo sa kanila yung millionaire's room, counter, yung stock. Okay po. Itong diinan ko lang. Pag ikaw naman ay nasa opisina, i-build up mo naman yung uplines mo. Halimbawa may guest ka. Ang ginawa mo, dinaan-daanan mo lang si upline, si coach doon. Yung mga uplines natin, alam niyo po, believe ako na pag nandun sila sa office, yung hihilahin ka na lang. Minsan hindi mo na nga kilala kung sino hihila sa'yo eh. Di ba po? So tayo, mga downlines, no, i-build up natin yung ating business partner na po. Hindi lang naman upline, i-build up mo eh. Yung downlines mo rin. I-build up mo ng tama. Okay po. Get to know some top performers. Ma'am sir, ang top earner po, hindi ipinagyayabang, pero kailangan mong gawin. Ito po si TD Hans, ito yung training director natin. Ito po yung ating top 1, ito po yung top 2, top 3, top 4. Yan po. Grabe po yan. Alam mo, yung mga background na mga yan. Diyos ko, i-search mo lang yung pangalan niya, mas makilala mo siya. Ganun po, dapat tee-up pa rin. Di ba po, ang halaga ng tee-up, ma'am sir? Napakahalaga. ABC rule, napakahalaga. Okay po, kapag may OBP, meron tayong mga ondo, pag dumating na yung gatherings natin na malalaki sa head office. Ma'am, ang unang tinuro sa amin noon sa head office, ma'am, meeting after meeting, hindi kami umuwi hanggat hindi kami nagbubuangan. Uso sa amin yun. Yung team ko, Diyos ko, walang uwi. Kumpul-kumpul yan per team. Ganun po kami. Halimbawa, buong Spartans, Spart Tuesday. Bago po umuwi yan, kanya-kanyang bilog yan. Circle po kami. Ang tawag doon, ma'am, meeting after meeting. After team building, ginagawa pa rin namin yan. Okay po? So, ganun pa rin po kapag may OBP, mag-ma'am po kayo. Ang tawag doon, follow-up na, kumusta friend yung narinig mo kanina? Kumusta friend yung natutunan mo kanina sa training? Ganun dapat. Okay po, so meron po bang natututunan? Type 4 naman dyan, ang init po na dito, pinapawisan na ako. Type 4 naman dyan, kung nandito pa kayo, may kausap pa ba ako? 617, yun, thank you. Napaka-active naman itong mga to. Ayun, salamat. Next tayo, matatapos na tayo. Yun. Di ba offline yung pinag-uusapan natin kanina? Number 7, my home-based business attitude. Ma'am, hindi lang pala sa offline may tamang attitude, pati ba sa online may tamang attitude pa rin. Kasi ang ating business online, offline, dalawa eh. Di ba po? So kailangan po ituro natin sa ating mga business partner at ituro mo rin sa sarili mo, baka nakakalimutan. Whatever you can do outside also affects your business the same way like you do it in the office. Use the product, sell it as retail. Use social media, avoid unnecessary movies, huwag tulog ng tulog. Ay, sorry naman. Ba't masama yun? Okay po, home-based business. Okay. Hindi talaga ito maiwasan. Ano po? Minsan, doon tayo sa huwag tulog ng tulog. Payaman ako. Payaman ka, mas lamang pa yung tulog mo. Okay po. Yung 7 days a week mo, ay 7 days mo sa OPTI, 5 araw doon yung pahinga mo. 2 araw lang yung hataw mo. Okay po. Avoid unnecessary movies.
Instead na manood ka ng Cardo, instead na manood ka ng mga drama-rama, no? Drama-rama sa hapon. Okay? Mas panoorin natin yung mga motivations, mga different companies, network marketing. Marami kang matututunan doon ng mga motivations. Di ba po? Kahit iba't ibang kumpanya, wag lang ikaw sumali doon. Ang networking naman kasi is copy business, di ba? So dapat dito, pabilisan lang kumupya. Kopyahin mo yung mga motivation na pwede mong isalin sa business partner mo. Okay, use social media. Ma'am, sir, sa panahon ngayon, halos lahat po gamit ng social media. Imagine nyo po, ang dami nag-ukay-ukay, ang dami nagda-live selling, ang dami po. Imagine nyo mo, pwede naman tayo mag-live selling din, di ba? Mga artista, di ba po, mga beauty products, ang dami po. So ang social media po, kaya nga bawal mag-post ng negative dyan di ba? Lalo na pag networker ka, nag-attract ka ng magandang attitude. Tapos, ang pinost mo, hoy, magbayad ka naman ng utang, di ba? Papost-post ka ng payaman, hindi ka nagbayad ng utang. Negative. So, ang i-post natin is yung mga makakatulong kasi we attract people. Okay po. So, ang business natin is positive mind. So, talagang control your emotions. Ano po? Okay. So, kung ano daw yung ginagawa natin offline, okay po, sa ay nakaka-apekto din sa online. Okay, so dapat parang ano yun, parang parehas din ko. Ano yung ginagawa mo sa offline, yung online mo ay parang isipin mo rin na halos parehas lang. Okay, so next po tayo. Naku, malapit na tayong matapos. Ayan. My first prospect and downline. Parang medyo didiinan ko dito. Ano? My first, sana may natututunan kayo. Ano? Okay. Doon tayo sa arrive ahead of time. Okay. May first prospect ka. Sa first prospect tayo. Imagine mo kung may first prospect ka sa Sir Albert. Ang usapan ninyo alas 10, dumating ka 11. Tingin mo, sasali o hindi? Di ba hindi? Kasi bakit? Ang usapan ninyo, pag sinabing on time, dapat 30 minutes before. No? 30 minutes before na una ka sa client mo, hindi yung client ang mag-aantay sa'yo. Maswerte ka kung mahabang pasensya niyan. Kasi kung hindi, uwian ka niyan talaga. Di ba? Maswerte ka kung close friend mo. Eh what if naman kung agila yung kamit up mo, di ba? Agila tapos dumating ka, hindi mo sinunod yung oras. So mahalaga po yung oras. Parang pagkuha ng pangarap yan. Huwag mong sayangin yung panahon na pwede mong gawin ipagpabukas pa. Apply bukas na ako maglatag. Bukas ko na kausapin. Siguro pwede pa naman siya. Imagine mo, ipagpabukas mo pa yung latag mo. Pwede mo namang gawin yung latag mo ngayon. Ngayon na yung kausap mo, ikaw pa yung nag-set. Pwede ba natin reschedule? Ikaw pa nag-reschedule sa client mo. Eh ngayon na nga siya pwede. Di ba? Paano ka makakuha ng agila niyan kung kinatamaran mo pa? Di ba po? Your guest should be placed in front of the seminar room. Tama po. Ito po pag meron kayong guest, sa mga OBP, bawat area may OBP tayo. Hindi lang to sa office bawat area. O ikaw naman na may guest, paupuin mo sa harap. Yun yung una kong sinabi kanina. Laging sa harap. Okay po. Okay, next. Do not give all the information. Ito po. Anong ibig sabihin ko dito? Kapag po kayo may guest or may downlines, ang topic is OBP. Sabihin natin IPT. IPT naman. IPT yung topic, ibig sabihin mo on products. Sumingit ka ng sumingit ng ibang topic. Tingin mo, yung utak niya, saan siya kaya nakapokus? Kung ano lang yung dapat pag-usapan, yun lang. Huwag mong ibigay lahat yung information kasi sabi ko nga kanina, nabibilaukan siya. Okay po? Sit beside your guest while listening to the training and build up the speaker. Inulit ko lang ulit yung kaninang topic ko. Ibig ko sabihin, tabihan mo yung guest mo, hindi yung guest mo nasa unahan, ikaw nasa likod nakipagkwentuhan. Kung nakikinig yan, tabihan mo siya. At i-build mo rin yung speaker sa kanya. Okay? The guest should only be in the office for 2 to 3 hours on his first day. Ma'am, ito po Kung kayo po ay may mga guest na dadalhin sa office, pinakamatagal po ng first day ng client ng guest nyo is 2 to 3 hours. Pinakamatagal na yun. Huwag mong i-stay si guest mo doon sa venue ninyo kaya sa head office ng 5 hours. Hindi na po yan sasama sa'yo sa next day. Bakit? Malay mo may importante pa yung pupuntahan. First day niya yun. So dapat excited siya doon at 2 to 3 hours lang po pinakamatagal niya. Okay po. So sana may natututunan po kayo. Okay, so next po tayo, Sir Albert. Okay. Ito po, tama po ito. Ayon kay John Maxwell. Okay. Successful people listen. They learn, eventually they lead. Totoo po ito.
Kasi kung sino yung mga taong nakinig, di ba sila po yung mga successful ngayon? Sa Opti na lang, tumingin tayo sa Opti. Sino ba yung mga unang nakinig noon hanggang ngayon? Di ba? At kung sino yung mga unang nakinig, successful ngayon, at sila rin din yung tamang nagtuturo ngayon. Okay po? So, ibig sabihin po, lahat po ng pwede nating matutunan, i-keep natin siya. I-keep natin para pag nagkaroon tayo ng isang malaking grupo, meron tayong ituturo. Okay po? So, next tayo. Yan, ito pa. Be careful what you teach. It doesn't really matter if you teach the right and wrong things. Okay? What matters is that it can and will be duplicated. Okay? Kung ano ang nakikita at ginagawa natin para sa kanila, ito ay tama. Parang anak, ano po, kapag nagturo tayo sa una at ang tinuro mo sa anak mo ay mali. Okay po? Pag mali yan, habang buhay niyan tatandaan yun. Halimbawa, kapag nagkamali ka na mag-present ng marketing plan, binago mo yung mobile stockist kong plan, binago mo yung 750, may binago ka sa marketing plan, nag-iba ka ng plan, ng pag-present. Okay po. Nagdo-duplicate tayo. Ang tinuro mo ay mali. Hanggang sa tumagal siya kay Opti, yun ang papakinggan niya. Lalo na pag hinipe mo, di ba? Hindi naman natin kailangan mag-hype. Ano tayo mag-hype? Noon yun, pwede. Ngayon, hindi naman natin kailangan mag-hype. Okay po? Hindi po namin ginawa ang mag-hyping. Okay po? Mag-ingat po tayo sa pagtuturo. Lalo na kung yun ay baguhan. Ang ituro mo, yung kung ano yung sinabi ko kanina, unti-unti lang, step by step lang hanggang makuha niya. Okay po? Parang anak yan. Parang sisiw na inaalalayan natin. Ganun po mag-duplicate. Huwag kaagad yung buo. Okay po? So dapat po alam natin sa mga sarili natin kung ano yung tama ng kumpanya. Kung ano yung tamang tinuro ng higher upline, ng ating mga mother team, yun lang din yung ituro mo. Huwag gumawa ng sariling kwento. Okay po? Huwag gumawa, halimbawa sa testimonial na lang, hindi mo naman na-experience, wala ka namang proof. Pinagkukwento-kwento mo na. So dapat may proof din. Ano po? So next po. Yun, 9 na tayo. Matatapos na ano. Imagine mo, 1 hour pa nga lang tayo eh. Sa opisina nga, umaabot tayo ng tagal eh, di ba? Nung kami nagtitraining, umaabot po kami ng 2:00 madaling araw. Tapos minsan umaabot pa kami doon, naabutan kami ng baha. Wala pong may sasakyan noon. Pero grabe po, yun po ay mga kwento na lang. Ngayon po napakaswerte talaga ninyo kasi bakit? May Zoom eh. Kami po naghahanap po ng pamasahe, nakatayo sa bus, lahat-lahat na matutulang kami. Di ba po? Ganun po kami ka-aggressive umatin ng training noon. Tingnan nyo naman po, kung hindi kami umatin o hindi kami nagpabugbog, hanggang ngayon, wala naman kami mai-share. Di ba po? Okay. Dito po tayo medyo nahirapan eh. Alam mo kung bakit yung iba walang resulta o hindi continuous yung result nila? Kulang sa duplication kasi bakit? Gusto nila recruit ng recruit, gusto nila mag-invite ng mag-invite, hindi niya alam paano mag-duplicate. Kasi bakit? Hindi nga natin tinuturo ng tama yung basic. Okay po. So dapat po tayong lahat matuto mag-duplicate. Umpisa nga yun sa account eh. Dapat hindi kayo, apply na kung kayo po ay maraming grupo na, hindi ikaw dapat nag-encode. Dapat turuan mo yung business partner mo. Okay, building downlines duplication means duplicating oneself. Tama po. Kasi kapag nagdo-duplicate ka, okay po, kapag nagdo-duplicate ka ng tao, yung sarili mo kasi, kumbaga yung vision mo sa kanya, sinasalin mo sa kanya. Kung anong meron kang karunungan, isalin mo sa kanya. Upline, huwag mong ipagkait kung anong meron ka. Yung iba kasi, ayaw mo lang i-share yung kaalaman niya. Hindi dapat po mabilisan tayo mag-duplicate. Di ba po? Pero tandaan nyo naman po mga downlines, mga business partner, hindi po lahat pwedeng ituro ni uplines. May mga pagkakataon na mayroong natitira yan. At ganun din po kayo. Lahat tayo. Okay po. So, ganun po talaga nakikita kung gaano po kalaki po ang natutunan natin sa mga upline. Kaya yung duplication, matuto kayong mag-duplicate sa T-App. Simple lang. Pag-attend ng training, encoding, duplication, pag-attend ng mga team building, ganun po. Ganun po ang mga power of duplication. Pagtayo sa unahan, turuan nyo po. Kasi kapag hindi kayo marunong mag-duplicate, naku po, walang kumita ng malaki sa Opti ng mag-isa. Tandaan niyo po yan. Walang kumita dito ng 2 lang ang downlines.
Paramihan po dito, paramihan ng duplication. Bakit po? Great leaders lead by example. It's not about a numbers. It's about leaders you make. Ma'am sir, ang dami mong downline. Sabihin natin 10,000, 15,000. Tingnan mo kung sino active dyan. Baka marami lang sa numbers. Tingnan mo kung ilan tumatayo dyan. Tingnan mo kung ilan ang may resulta dyan. Tingnan mo ilan ang sumusunod sa'yo dyan. At tingnan mo sinong umaatin ng training dyan. Di ba po? So dapat ikaw, multitask yan eh. Hindi yung hindi yung kung sino lang titinan mo, yun lang. Okay po, dapat great leader, lead by example. Ikaw po, lahat nakikita ng business partner mo. Lahat, multitask. Okay po, wag tayo magparamihan ng dami ng accounts. Magparamihan tayo ng leaders. Okay po? Sige, next po tayo. Paramihan ng leaders ha. Okay, bigyan ko kayo ng tip. Expose, ito po para ma-boost nyo po ang mga business partner nyo. Expose your people to your uplines. Expose your team. Cross-line, especially on team day. Halimbawa, may team Dragons, team Knights, team Spartans. Expose mo yung team mo. Pakilala mo sa Opti. Okay po. Invite them to attend company's event, keeping year-end party. Ma'am, di ba, mag-third year anniversary si Opti. Pa-attendin nyo po. Wag lang tayong attend. Karapatan po ng lahat ng Optimians na umattend ng mga company events. Kapag may mga keeping naman, ma'am sir, ma'am, huwag naman kayo magpahila kay upline. Pag sinabing may keeping, attend. Huwag na iti-text ka pa. Pag may keeping banding, iti-text ka pa isa-isa. Bakit kailangan pang i-text? Alam mong team mo yun, may keeping banding kayo, dapat automatic nandun ka. Huwag ka na mag-antay na, i-chat ka pa o tawagan ka ng upline mo. Alam niyo po kung sino yung mabilis sumunod. Yan po yung mabilis yumaman. Di ba? Hindi nagpapabigat kay upline. Kasi di ba, sobrang pabigat. Huwag pong ganun. Okay po? So, invite sa third year anniversary. Ngayong December, may mga year-end party. Huwag naman pa, bebe. Wala kasi akong pera. Bakit? Kailangan ba ng pera? Imagine mo, sa loob ng isang taon, ayaw mo man lang umatid ng gatherings. Imagine, puro hataw tayo isang taon, wala man lang banding. Ma'am, sir, mahalaga po yung magkakilalan kayo ng bawat team. Cross-line man yan. Okay po. So, Spartans Day. Every Tuesday, umatin kayo ng Spark Tuesday. Dragons Day, umatin po ng Dragons Day. Di ba? Minsan nga, pwede namang upatin si Spartans sa Dragons eh. Wala naman kasi tayong team. Pwede po yun. Pag mga Zoom training, kasi makakuha tayo ng iba't ibang idea sa training. Sa Knights, kung may training, pwede po umatin. Ang team Knights po, naghihila ng team Spartans yan. Ganun po sila ka-open. Ay po, take a picture with CEO. Ginagawa naman natin, di ba? Kung mga first timer kayo, kung nandiyan si chairman, magpa-picture. Si chairman ay napakalawak ng ngiti. Si chairman ay walang kasawa-sawa sa ngiti. Buti nga nakamask yun eh. Sabi niya, buti na lang naka-face mask ako. Nababawasan yung pag-ngiti ko. Sabi lang ni chairman. Okay, magpa-picture sa top earner. Magpa-picture sa upline. Magpa-picture sa may testimony. Sa live testimony. Halimbawa, sir, yung gumaling sa ganito, sa ganyan. Magpa-picture. May before and after. Kasi kung may kausap ka, may ganun sakit, may papakita ka. Gumaling sa cancer. Ganun dapat. Yan po yung mga tip lang ha. Hindi ako galit. Okay, next tayo. Create, malapit na. Hanggang 12 lang to. Create a right yourself and embrace company culture. Mukhang ito yata ang ating magandang pag-usapan. Always positive mind. Okay. Picture tayo. Always smile. Ayun, kahit pangit tayong ngumiti. Ngiti-ngiti, do shortest time for success. Okay po. Ang pagkuha ng pangarap, hindi rin mabilisan. Talagang kailangan paghirapan. Guys, kailangan po positibo ka. Yung sarili mo, kailangan i-create mo na tama. Okay po. Nasa tamang kumpanya tayo. I-embrace mo, yakapin mo yung kultura ni Opti. Alam niyo po, natutuwa ako sa mga na-encounter ko na mga networker o yung mga bago pa lang na-meet, no? Ma'am, grabe. Iba po palang kultura ni Opti. Unlike doon sa mga nadaanan ko na ibang kumpanya. Opti culture is the best. Ang hindi magsasabi ng hindi maganda si Opti, Diyos ko po, pwede na kayo mag-leave. Okay po. Ma'am, sir, wala nang kakaiba. Wala nang hahanapin pa. Ang kultura ni Opti, ewan ko na lang. Siguro, may mga may experience kayo na hindi nag-stay kasi hindi nila tanggap kung ano meron kay Opti. Bakit? Ang gusto kasi nilang kultura, kung ano yung kulturang bit-bit nila. Ma'am,
Kung babalikan ko lang po yung day 1 ni Opti, ano po, kung paano kami magsiksikan sa head office. Kung saan yung transaction, bilihan ng product, training, isang kwarto. Kung paano nadapa ang mga speaker, makahabol lang sa oras. Kung paano marating ang welcome rotunda kahit umuulan. Para kami suman, kung noon, wala pang may cheque. Ano po, walang may cheque, walang, parang ghost town ang head office namin sa welcome rotunda that time. Baka yung iba nakikita yung ngayon. Pero kung ikukwento ko po sa inyo ang day 1 ni Opti, kasi sina Coach Hans po siguro, kung sila po ay, sila po yung pillars of the pillars talaga. Ano po ako, siguro, 2 buwan. 2 buwan na si Opti nung ako'y nakidnap ni Upline Lester. Grabe po. Ngayon, Diyos ko may maingay. Tapos po, ganito mo nangyari. Ma'am, mahihiya ka nang pumasok sa office namin. Kasi parang pag umakit ka ng second floor, walang katao-tao. Tapos kami pa rin. Nakakasawa na nga mga mukha namin. Imagine mo magturo si Sir Hans, 2 downlines lang, 3 downlines lang. Pero buang na buang kami. Inisip ko nga, ano kaya tayo dito? Babaho kaya ang buhay natin dito? Diba po? Sir, wala pa akong natutulungan ng product. Wala pa talaga. Wala pa akong na-share ng product. Wala akong ma-share. Tapos ang check ko, Diyos ko, 2,000. Pero alam niyo po yung 2,000 na yun, pinagmalaki namin yung payabangan kami ng post. 2,000 cheque. Proud na proud kami. Ewan ko ba ngayon, bakit nahiya mag-post yung iba? Kasi 750 lang cheque mo. Ma'am, ipagmalaki mo na may 750 ka. Kahit maglakad ka sa kalsada maghapon, wala kang makita 750. Di ba po? Huwag mo ikahiya na ikaw ay may cheque kakarampot. Bakit? Ang lahat ng malaki namin ngayon, 6 digits, 7 digits ngayon, nagsimula po sa 2,000, 3,000. Ganun po. Pero pinagmalaki namin, security bank pa po kami noon, cheque. Security bank. Grabe po. Minsan, mahiya na lang kami sa teller eh. Parang tayo ang kaliitang magpalit ng cheque. Pero po, pinagmalaki namin yun. Bakit? Pinaghirapan po namin yun. Ginapang namin yun para lang magkaroon ng cheque, para lang may maipakita kami. Ganun po namin in-embrace yung kultura ni Opti. Yung tipong sabi ni Chairman, Marie Chris, magtiyaga ka lang. Ito yung una niyang sabi sa akin, Marie Chris, magtiyaga ka lang. Darating ang time, isa ka sa yayaman kay Opti. Mark my word. Ma'am, yung pagkakanada ko noon talagang nabura. Yung pag-abroad ko, nabura talaga. Nung si Chairman mismo nagsabi sa akin, sabi ni Sir Gab, hindi mo kailangang iwan ang mga anak mo para kumita ng pera. Di ba po? Iwan mo mga anak mo. Iniwan mo na nga nung baby pa, tapos mag-abroad ka pa. Subukan natin si Opti. Lalo na yung mga pineapple Lester. Parehas tayo ng bayan ng pinanggalingan. Parehas tayo ng probinsya. Parehas tayo ng buhay. Mangingisda. Magsasaka ang magulang. Di ba po? Pero kung meron mang siguro magtududa kay Opti noon, kami po. Kasi bakit? Ang hirap talaga mag-umpisa. Ang hirap. Minsan nagkakasalubong kami, sina Sir Hans, walang may sasakyan. Minsan nagkikita kita sa bus nakasabit. Yung kultura namin noon, pero niyakap namin. Hanggang ngayon, hindi po kami bumitaw sa ganong kultura. Kaya yung mga nahihirapan ngayon, ma'am, natural lang na mahirapan ka. Hindi madali kasi bakit? Pagyaman kasing kinukuha natin, million. Hindi siya 537. Kaya kung nahirapan ka ngayon, congratulations. Kasi bakit? Yung nangyayari sa'yo ngayon, napipaid ka ngayon, ilang failure ba ang dumaan sa amin? Ilang bang tao nag-discourage sa amin? Ilan ba nag-down sa amin? Pero but still, nag-stay kami. Bakit? Nakatingin kami sa vision ni Chairman. Kung ano ang vision ng kumpanya, yun ang vision ng mga uplines. Makikita nyo naman po eh. Sa ngayon, Coach Gab Castillo, Coach Hans, Sir Lester, Sir Jomar, kung pwedeng huminto na mga yan, pwede naman eh. Pwede nang huminto kami eh. Pwede nang hindi na nga magtrabaho. Pero nakita nyo bang magpahinga? Wala eh. Kailangan magtrabaho. Kasi bakit? The more na may napapajoin tayo, mag-asa po yan na mabago ang buhay. Kung ang pangarap ninyo kung anong meron kami ngayon, kumusta pa kaya ang pangarap namin 3 to 5 years from now? Nangangarap ba ako ng 2 lang sasakyan? Hindi ah. Nangangarap ako ng 3, 4. Kasi bakit? Si Opti nagsisimula pa lang. Ma'am sir, Coach,
kultura ni Opti. Kultura na dapat nating alagaan. Kapag meron tayong naririnig, nakakaiba, pagtanggol naman natin. Kasi bakit? Kung hindi dahil kay Opti, hindi tayo nakakainom ng Diyos. Kung hindi dahil kay Opti, wala tayong natulungan. Kung hindi dahil kay Opti, hindi tayo kikita. Kung hindi ka pa kumikita, dapat may gawin ka. Di ba po? Huwag kayong lumayo doon. Huwag lumayo sa training, huwag lumayo sa upline. Ipagmalaki natin na si Opti ay para sa mahirap. Si Opti ay para sa atin. Hindi si Opti para sa mayaman. Para po yan sa mahirap at mayaman. Para po sa atin. Tingnan niyo po, kung sino po yung may mga mayayaman kay Opti, sila pa po yung pinaka-humble sa lahat. At kung sino yung walang-wala, sila po yung mga grabe ang sakit sa ulo. Di ba po? Kung baka dapat tayo vice versa. Kung gusto mong magtulungan tayo, pare-pares tayo magresulta, magbigayan tayo. So mahalin po natin si chairman. Pag mahal natin si chairman, ibig sabihin iningatan natin ang kumpanya. Pag mahal natin ang kumpanya, mahal din natin yung upline kasi sila yung nagdala. Di ba? Sige, punta po tayo doon sa next topic natin. Respectable leaders. Okay, lahat naman tayo leaders na. Paano mo masabing leader ka? Marunong kang sumunod. Okay po? Knows that she is not a boss. Tama. Loyal to the company. Respect the authorities. Loyal to his downlines. Respect all team members. Source of encouragement. Ano pa? Treat the team like a family. Understand and forgiveness. Build relationship first. Income will follow. Ma'am, ang respetadong leaders, hindi mo kailangan pangalandakan. Dapat nakikita mismo sa'yo. Good leader versus bad leader. Okay. So, hindi ko naman sinabi na bad leader tayo. Minsan, hindi na lang napapansin, tinatapik tayo ng upline. Kapag tinapik tayo ng upline, ibig sabihin concern sa sa'yo. Hindi para ipahiya siya. Minsan, tinatapik ako ng downlines ko. Tinatapik ako upline. Medyo nag-iiba ka na. Ma'am, tuwang-tuwa ako pag ginaganon ako ng downlines. Ng mga leader ko, grabe po, proud na proud ako sa mga iyan. Kasi bakit? Hindi ako magiging tama kung hindi nila ako tatapikin. Hindi porket upline ako na lang nasusunod. Hindi, walang boss. Magtapikan tayo. At kapag tinapikan naman ng upline, huwag kang nagagalit. Ibig sabihin, tinatama niya lang tayo. Okay. Bakit kailangan ako magpatapik sa'yo? Mas mataas ang pinag-aralan ko sa'yo. Iba ang tinapos ko sa'yo. Ma'am sir, kay Opti, walang tinapos, walang background. Dito pantay-pantay dapat. Okay po. So magrespetuhan. Isa po sa tinuturo sa akin ni Upline Lester, respeto. Minsan, alam mo, may pagkakataon na hindi kami magkasundo. Pero hindi kami pumapayag na maghapon or 5 hours, hindi kami okay. Kasi bakit? Doon namin nakilala yung mga ugali namin. Doon namin ipinagmamalaki na ako ito, na ikaw yan. Di ba po? Wala namang talagang mali na itinuturo. Kasi kung gusto mong umasenso, simulan mo muna sa attitude mo. Yes, upline attitude. Ay, grabe po. Kung nakikita nyo lang po yan, kung may nakikita po siguro kayo, yung mga sas ko dyan, ang kaunahan ko natanggap, yes, upline attitude. Hindi ko pinagyayabang, pero hindi ko alam. Kasi ang tao, ang upline natin, hindi po yan bulag. Kahit hindi tayo nasasamahan yan sa hataw, nakakaramdam po yan. Hindi po yan bingi. Hindi po yan manhid. Kahit hindi kayo magkasama niya sa hataw, ramdam ka niyan. Di ba po? Kapag ikaw ay tinulungan ng isang upline, ibalik mo. Ano po yun? Ibalik mo yung tamang respeto. Kasi hindi lang naman nakikita yan kung nakatulong siya when it comes to financial. Ang upline po, hindi lang po sa financial tumutulong. Ang upline po, nakikita po yan sa motivation, sa pagtapik sa'yo kapag nagkakamali tayo. Di ba? Laging ang tinuturo natin, I love you upline. Sa office, Diyos ko, isa sa pinagseselosan ng mga asawa natin, yung yakapin mo doon yung mga upline na hindi mo kakilala. Mga crossline mo, hindi mo kakilala, nagyayakapan kayo. Tapos yung asawa mo nasa likod, ay hindi alam kung anong kultura. Galit ng galit, pag-uwi ng bahay, ay tako, mag-aaway talaga kayo. Ano yun? Bakit nagyayakapan kayo? Pag hindi niya naintindihan ang kultura ni Opti, mag-aaway talaga kayo. Kasi bakit yung kultura ni Opti, hindi mo nakwento sa kanya. Okay po? So ang tawag doon, wala, ganun talaga kami.
Diba? So guys, sana malinaw yung bilang leaders, hindi nawawala paano tayo nagsimula. Proud of Team Yans. Ako po, proud of Team Yans, proud Team Spartans, proud Team Infinity. Kung saan ka nagmula na team, dapat pinagmamalaki mo yun. Hindi dapat team mo lang. Di ba po? Dapat alam natin paano tayo nag-umpisa. Paano ba natin nakita yung UPTI na yan? Di ba may taong naging dahilan? Ano ba yung team? Ano ba yung team niya? Hindi yung team mo lang. Ako naman ay bilin doon sa iba. Nagkaroon ka lang ng team, kinalimutan mo na yung mother team. Ewan ko lang ha. Sabihin natin may mother team ako, Infinity. Mother team ko si Upline Lester Reyes. Si Upline Lester Reyes, may mother team pa yan. Sir Gab Castillo. Diba po? Ma'am sir, ang tawag doon, respeto. Respeto na dapat hindi mo nawala. Yumaman ka man o hindi kay UPTI, may respeto. Diba? Pero yung nakita natin si UPTI nang dahil kay Upline. Yes. Tell them. Tell him. Always. Tell her always I love you, Upline. Okay po. Mahalaga po yun. Hindi po kayang tumbasan ng pera yun. Yung trust. Okay po. Yung trust sa kumpanya. Trust sa Upline. Okay po. Yung mga permission to live, bibigyan ko kayo ng award. Okay po. Grabe po. Yung mga nag-stay, thank you sa inyo. Sana, natututo po tayo. Hindi para saktan lang, kundi isa puso natin. Kasi imagine nyo na lang, gusto mong magkaroon ng grupo, tapos hindi ka handa. Upline, gusto kong magkaroon ng malaking team. 1,000 sa left, 1,000 sa right. 100 pa lang ang team mo, ang sama na naugali mo. Nagbukod ka na. Ni-remove mo na si upline mo. Tapos, blinak mo pa si upline mo. 100 pa lang ang downline mo. Galit na galit ka na kay upline mo. Di ba po? Bakit? Hindi lang kasi nasunod yung gusto mo. Ma'am, dapat nagkakaintindihan kayo. Dapat alam mo ang pinakamasamang ugali ng upline mo. At dapat upline, alam mo ang pinakamasamang ugali ng downline mo para magkasundo kayo. Kasi kung ang gusto mo lang, alamin mo lang kung anong meron ka sa sarili mo, it's unfair. Napakamakasarili mo. Dapat dikit kayo. Dapat dikit kayo. Dapat love each other. Di ba po? Di ba yun yung natutunan natin noon pa? Kay Sir Gab, kay Sir Hans. Di ba yung tinuturo ng upline? Di ba po? Kaya, wag alamin nyo yung bloodline. Dapat alam mo saan ka nagmula. Hindi yung kung nakapag-build ka lang ng grupo, akala mo kung sino na. Ma'am, hindi ko to na-experience. Pero, siguro nararamdaman ko lang. Pero sana hindi naman nangyayari. Kasi UPTI is our family. If UPTI i-treat natin as second family. Di ba po? Huwag tayong lumayo. Tama po yun, Mama Analit. Huwag tayong lumayo kay upline. Idikit mo ng idikit. Bakit ba kasi kailangan lumayo? Nahihiya ka ba? May nagawa ka bang mali? Kung may nagawa kang mali, dapat mas lalo kang dumikit para maitama ka niya. Okay po? So next tayo, last na tayo. Result. Okay. Kung natandaan mo po yung basic ko na sinabi, mula sa pag-i-encode hanggang sa maging respetong leader ka, ano bang kasunod niyan? Wala namang ibang kasunod yan, kundi maging result-oriented ka. Wala namang ibang pupuntahan ng pagsunod mo, kundi resulta. Sunod mo na bago tigas ulo. No, yun ang sinasabi lagi sa akin na Prime Minister. Huwag kang matigas ang ulo. Ako po, Diyos ko, lagi akong binabatukan yan. Lagi kong pinagpapasalamat sa kanya na murahin niya ako. Nung ako po yung nagsisimula kay UPTI. Gusto mong yumaman, pero ang gising mo alas 9 ng umaga. Kausapin mo ang sarili mo, humarap ka sa salamin. Kailangan mo bang humataw? Kailangan mong kausapin sarili mo. Di ba po? Ipagpasalamat mo na ikaw ay na kay UPTI. Huwag kang magmadali kung wala ka pa resulta. Ang tanong, kung wala ka pa resulta, titigil ka na ba? Huwag kang tumigil. At ito po, huwag lang kay apply hihingi ng payo. Pwede sa mga mother appliance natin, sa mga coaches natin. Hindi ako nahiyang humingi ng payo kay Sir Hans. Hindi ako nahiya kay Sir Jomar. Hindi ako kay Sir Gab. Sa mga coaches, sa top uplines, Tetrad, kay BP na, lalo na kay Ma'am BP. Grabe po. Si BP, Mami, Daddy ng Optimians. Si Daddy Ruben, wala pong pinipiling kausap. Kung ano sa chairman, ganun din po siya. Ito na lang po sample. Si Ma'am Jen, hindi naman kailangan mag-opti na.
Pero bakit nag-opti? Pero bakit nandito sa atin? Kasi bakit? Mahal niya kasi tayo. Mahal kasi tayo ni Chairman. Kaya minsan, bakit may nawawala sa opti? Ibig sabihin, may nagawang mali. Wala namang, hindi naman gagawin ng may-ari. Wala namang gagawin, hindi maganda yan kung wala tayong ginawa. Di ba? Kung tamang ginagawa natin, bakit kailangan tayong, meron tayong sanction? Di ba po? Kasi kung mahal natin ang ginagawa natin, mahal natin ang sarili natin, mahalin natin yung pamilya natin. Kasi bakit? Pangarap natin nakasalalay dito. Okay po? So, minsan, masasaktan tayo. Kapag nasaktan ka sa sinabi ko, hindi ka leader. Pero kung yung sinabi ko ay yakapin mo at damhin mo, congratulations. Isa ka nga ang leader. At saludo ako sa'yo. Kung mayroong mga tao na bugbog na sa rejection, sa failures, yun po yung mga tao may result ngayon. Kasi kung hindi po yan nagpabugbog at hindi po nagtiyaga na magpaturo, malamang po wala sa top earner ang mga yan. Kaya kay Sir Gab, mula po kay Chairman pababa, kay BP, sa upline ko, lalo sa grupo ko, grabe. Thank you so much sa inyong lahat. Kay Sir Hans, grabe. Thank you. Kay Sir Jomar, thank you. Sa lahat, sa admin family, thank you. Diba lahat yan, dikit natin. Okay po. Next tayo. Ito tapos na. Tapos na tayo. Galit ba kayo sa akin? Sana, marami kayong natutunan. Ayan, success is a result, not an event. Kailangan po, bawat bahagdan, daanan mo. Huwag kang tumalon. Okay? Huwag kang tumalon. Daanan mo lahat ng mahihirap sa buhay mo. Kasi bakit? Yung kwento, sabi ko nga kagabi sa team building, pagandahan tayo ng kwento. Huwag tayo magpayabangan. Okay? Pagandahan ng kwento, kung ano ka, wala kang dapat baguhin. Kung mayroong baguhin, yun yung kailangan mong itama para maging successful ka. Okay? Kung minsan, napapagalitan man tayo, ma'am, tanggapin mo. Kasi doon tayo matututo. Pag sinabi ni upline, mataw ka, hataw. Hindi naman porket pinapahataw ka niya para kumita si upline. Hindi. Pinapahataw ka niya para magkaresulta ka. Huwag kang tumigil. Okay po? So guys, gusto ko mag-thank you. Parang habang tahimik pa. Pag in-honest, okay, thank you. Huwag kayong titigil mag-aral. Huwag kayong titigil mangarap. Hanggat hindi mo nakukuha yung dulo, huwag kang huminto. Darating ang time, isa ka sa papalakpakan. Isa ka sa papalakpakan ng mga taong ayaw sa'yo. At kahit ayaw nilang papalakpak at papalakpak siya sa'yo. Okay po, so maraming salamat at sana po nakapagbigay ako nakapag-refresh ulit. Okay po, so thank you sa ating napaka-humble at napaka-hands-on na training director, Coach Hans Vitorma. Thank you po, Coach. Maraming salamat, Coach Marie Chris. Ay, grabe, siksik-liglig na naman ang learnings, no? So I hope po maraming natutunan ng mga nakinig po ngayong training, no? So bigyan natin sila ng chance din na magpasalamat. Ayan, go ahead, guys. Thank you, Coach. God bless po. Salamat po. Salamat po.